Kamakailan lang ay official nang inilabas ng Toyota ang kanilang bagong pick-up na Toyota Hilux 2026 model. Marami ang nabago sa modelong ito mula sa exterior design, interior specs and features at dinagdagan ng maraming advanced na safety features. Gumanda at mas lumakas rin ang performance level at capacity nito. Mas magiging number 1 ngayon ng Toyota sa paglabas nitong bagong 2026 Hilux pick-up. Pero ganun pa man ay usap-usapan na rin ang paglabas din ng bagong upgrade ng Mitsubishi Triton 2026 model. Well, ano nga bang magiging lamang kaya ng Triton sa bagong modelo ng Toyota Hilux? Kung usapang performance, capacity, features at advanced technology ang pagbabasihan, yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! 2024 nang official nang ibinenta sa merkado ng Pilipinas ang Mitsubishi Triton. Isa sa mga pinakamalakas na off-roader car ng Mitsubishi brand at isa rin sa pinakamatibay na sasakyan na talaga naman ang pinagmamalaki ng brand, lalo na ngayon sa bagong update nito. Ang Mitsubishi Triton ay inilabas sa 7 klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakamababang variant nito na may estimated price na 1.1 million pesos na 2.4 GL4x2 manual transmission at hanggang sa pinaka-top end variant nito na tinatawag na Mitsubishi Triton Athlete, naka 4x4 at automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 2 million pesos ngayon. Well, syempre kung pagbabasihan natin ang performance, itong Mitsubishi Triton ay gumagamit lang ng mas maliit na capacity ng makina na 2.4 liter. Mas maliit kumpara sa bagong Toyota Hilux na 2.8 liter. Gumagawa ito ng 201 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 430 Nm at 2,250 RPM. May mas maliit na engine man ang Mitsubishi Triton ay hindi pa rin ito magpapahuli pagdating sa RPM at torque na kayang umahon sa mga matatarik na kalsada ng hindi hirap at humila ng mabibigat na karga na may timbang na mahigit sa 3,500 kg na kung saan ay halos nakakasabay lang din sa mas malalaking pick-up truck na may 2.5 hanggang sa 2.8 liter ang engine capacity. At isa pa sa maganda sa modelong ito, asin na rin sa mas pinaliit na engine component, ang resulta naman nito ay mas matipid na fuel consumption na mula sa 10 to 12 km per liter na fuel consumption sa city drive hanggang sa highway driving na umaabot mula 15 hanggang sa 18 km per liter. Mas matipid kumpara sa iba na hindi umaabot ng ganito kalayong kilometro sa kada litro. Bukod pa riyan, may malaking fuel tank capacity rin ito na 75 liters, tamang-tama para sa mga long drive, adventure o sa mga daily activity sa loob ng siyudad. At isa rin sa mga matibay na pundasyon ng Mitsubishi Triton na talaga namang hinahangaan noon magpahanggang ngayon ay ang kahusayan nitong umandar sa anumang mahihirap na terrain. May ilang video pa nga mga kaibigan na sinubugang paakyatin ang iba't ibang brand ng pick-up sa isang matarik na daanan at alam nyo ang naging resulta ay halos naging kalmado lang ang performance ng pick-up truck ng Mitsubishi sa ginawang test sa mga ahonan sa ganong klaseng matatarik na daanan. Hindi nyo na itatanong, ang Mitsubishi Triton kasi ay gumagamit rin ng matitibay na suspensions gaya ng independent double wishbone na may mga coil spring at mga gas charge na shock absorber na sinusuportahan pa ng mga stabilizer bar at stabilizer linkage anti-roll bar na nagbibigay ng mahusay at stable na cornering at mas magandang wheel articulation sa mga off-road condition. Ginagawa rin itong mas smooth ang bawat biyahe at mas komportable ang pagsakay. At ang mas maganda pa rito ay mas kontrolado ang body roll at mas balanse kahit pa mas mabigat ang mga karga. Pagdating sa exterior, ang Mitsubishi Triton ay may massive front grille design na tinatawag ring beast mode design concept ng brand. At syempre hindi rin nagpahuli ang Mitsubishi Triton sa pagiging rugged looking nito sa pagkakaroon ng mga wheel arch garnish, mga roof rails at rear cabin roll bar para sa mga top of the line variant. Ang makina ng Mitsubishi Triton ngayon ay 4N16 na may kasamang turbocharged system. Noon pa man ang nagpapalakas na ng performance output ng modelong ito ay ang dagdag na lakas na nanggagaling sa turbo system nito. Ang bagong makinang ito ay mas matagal ang maintenance kumpara sa lumang 4N15 engine. Kasi tumatagal ng 10,000 km ang engine oil o higit pa bago papalitan. Itong Mitsubishi Triton Athlete ay may disadvantage naman
na dapat prepare ka rin dito. Kasi medyo mahal ang mga langis ng modelong ito at iisang klase lamang ang ginagamit dito. Medyo sensitive ang engine lalo na ang mga computer box at hindi ka rin pwedeng magpalit ng ibang electric spare parts o magdagdag. Kaya kung plano mong bumili nito ay mas maiging alam mo ang mga bawal at pwede dito. Medyo mahaba pa ang rear cabin space nito na kung saan pwede mong kargahan ng malalaking gamit, appliances o kaya naman motorsiklo ay pwede mong pagkasyahin dito. May magandang klase itong design ngayon ng tail lamp. Kung sa dating modelo ay naka-teardrop design ang tail light nito, sa bagong modelo ngayon na Mitsubishi Triton, ito ay naka-T-shape design na at LED pa rin. Meron itong daytime running light, kasamang brake light, clearance lamp at mga turn signal lamps nito. Medyo na-elevate ang pormahan nito ngayon at mas naging matatag ang visibility nito. Lalo na sa madidilim kasi mas kitang-kita siya. At dito sa ibaba, ang rear bumper nito na may color silver at center stepboard panel. Meron itong built-in bed liner na rin nakasama upang mas maging makapit at hindi dudulas ang mga bagay na ilalagay mo dito at mas naging perfect siya para pagkargahan. Ito ang maganda sa mga pick-up truck gaya nito dahil may ganitong space for cargo talaga. At i-check naman natin ang second row seat interior base nito. Kung papansinin mga kaibigan, meron itong makakapal at malalapad na mga upuan. Hindi pa ito mga naka-leather cover pero mukhang matibay na rin naman ang fabric cotton na inilagay dito. Well, okay lang din naman kasi kahit papano, based na rin sa aking experience ay hindi naman mainit sa balat ang mga ganitong klase kung mabibilad man ito sa araw. Pero pwede mo rin namang ipa-leather seat cover to aftermarket. Meron din itong center armrest. Medyo mahirap nga lang tanggalin dahil wala siyang hilaan o hawakan para maibaba mo agad. At may kasama na rin itong bottle and cup holder. Para sa mga pasahero na may hilig magkape, pwede mo ring magawa yan habang nakasakay ka dito. Iba talaga kang pakiramdam kapag bago lang ang sasakyan. Masarap gamitin at masarap sakyan. Fresh na fresh pang amoy at amoy bago talaga. Medyo hindi mahirap ang pagsakay dito dahil nga sa may built-in stepboard siya, kaya hindi ganun kahirap umakyat kahit hindi ka ganun katangkad. Pwede pa pala ang 3 o hanggang sa 4 na pasahero dito sa likuran. Lalo na kung hindi naman kayo ganun kalaki, ay kasyang-kasya rin talaga. Maraming access kahit papano tulad na lamang nitong rear o center reading lamp. Pwede mong paganahin lalo na kung nadidiliman ka. Meron na rin itong mga bulsa sa likuran ng upuan. Pwedeng paglagyan ng ilang mga gamit, bagay o mga papeles. At kasama rin sa mga features pa nito ang mga USB port charging system. Kahit mga pasahero ay ma-enjoy ang napakahabang biyahe kung may mga ganitong klaseng sistema. O saan, pag nalobat ang gadget ay pwede mong isaksak dito para makapag-charge ka. Ang mga inner rear door handle nito ay mga naka-chrome na rin. Napaka-class ng dating at mukhang mamahaling tingnan. Meron din itong mga grip handle para kahit papano ay hindi nakakangalay habang nakahawak ka dito o kahit saan pa man. Meron din itong mga seat belt sa kada upuan na siyang mga pangunahing safety features nito para kahit papano kung magkakaroon man ng matinding pagpipreno ay hindi ka basta-bastang tatalsik sa kinauupuan mo. At oo nga pala, ang rear brake nito ay ginamitan ng drum brake type na klase. Ay napakahabang dimension at napakalaking klase ng sasakyan. Ito yung mga tipo nakakabiliban sa kalsada dahil hindi basta-bastang didikitan na mga maliliit na kasabayan. At pagdating naman dito sa front seat interior base nito, mas maluwag ito ng kaunti sa second row seats para komportable at makakagalaw ng maayos ang magmamanage ng manubela nito. Ang driver seats nito ay 6 na beses mong pwedeng i-adjust sa magkakaibang posisyon. Meron itong seat lever sa parting kaliwa na kung saan dito mo mai-adjust ang posisyon ng upuan. Pwede mong pataasan, pwede mong pababaan. Nakadepende sa iyo kung saan ka mas magiging komportable. Kahit gaano ka siguro kalaki ay mapagkakasya mo ang sarili mo dito. Narito na rin ng power door lock o yung tinatawag na window master switch nito na kung saan may mga control sa mga bintana nito kasama ang control sa mga side mirror. At ang manubela nito ay multifunctional na rin. Narito na ang lahat ng control pati sa ibang mga switch function gaya ng sounds, ng infotainment, pati ng phone connectivity at iba pang mga sistema na makatutulong sa iyo para mas maging accessible ang pagdadrive. Ang steering type na ginamit dito ay hydraulic power
Ang hydraulic power steering type ay gumagamit ng pressurized hydraulic fluids para mas magaang ang pagpapaliko-liko o pagkabig ng manubela. Meron din itong steering gear type na rack and pinion para kapag naman nadaan tayo sa malulubak, hindi magwiwigil ang manubela nito o hindi maapektuhan ng pagkalubak sa daan. Ang steering column ay naka-tilt and telescopic at adjustable din. Napakaganda ang analog type na combination ng TFT instrument meter panel gauge na kung saan nagbibigay ng readout sa driver. Dito lumalabas ang ilang mga impormasyon tungkol sa pagpapaandar nitong sasakyan, gaya ng milyahe, bilis, konsumo. Narito rin ang fuel gauge nito at may digital clock na rin nakasama. At isa rin sa pinaka nagpapaganda sa interior nito ay ang pagkakaroon ng infotainment o libangan lalo na sa mahahabang biyahe. Nilagyan ito ng freestanding 9-inch infotainment system na detached screen. May Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, auxiliary input at may USB input na rin. Kasama ang iba pang mga accessories, power outlet, controls sa mga aircon system at iba pang gamit. Gaya ng climate control system na naka-dual zone. May heater na rin ito at naka-engine start and stop button na rin. Meron din itong wireless charging system na kung saan ilalapag mo na lamang dito ang cellphone mo at magcha-charge na. Napakaganda ng garnish ng shifting lever frame. Nakakapanginayang siguro kung magagasgasan nito. Meron din itong maliliit na bulsa at lagayan ng mga coins. May bottle and cup holder at itong center armrest sa front seat. Sa ilalim ay may center console pocket na rin. Lagayan ng iba pang mga gamit. Kasyang-kasyang isang tablet sa lalim nito na parang 10 cm siguro ang sukat. Ang passenger seat ay may 4 na way para mai-adjust ang posisyon. At dito sa harap ng passenger seats, makikita ang upper and lower glove box compartment nito. Pwede mong paglagyan ng iba pang mga gamit na pagkakasya dito. Napakaluwag na mga glove box compartment nito. I think marami ka talagang mailalagay na mga bagay dito. At ito na sa taas, makikita ang vanity mirror. May front dome light at meron pang secret pocket dito. At pagkatapos nyan, makikita sa ilalim kung paano buksan ang fuel lid nito. Nito lang naman yan, hihilaan mo lang ang lever at magbubukas ng fuel lid. Tara, tingnan natin. Itong Mitsubishi Triton ay may fuel tank capacity na 75 liters. Naka-diesel engine ito at napakatipid ding kumonsumo. Kaya nitong kumonsumo pagdating sa city ride ng hanggang sa 10 to 11 km per liter. Habang sa highway naman ay kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 14 to 16 kilometro. Sa ibaba ng lever ng fuel lid ay narito rin ang lever ng hood panel nito para mabuksan. Sa ilalim ng hood, makikita ang napakagandang set ng engine mechanism. Ang Mitsubishi Triton ay may makina na 2.4 liter diesel engine, naka-inline 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft. May kasama na rin itong turbocharge. Sa mga hindi nakakalamang, turbocharge ang mas nagpapalakas palalo sa hatak nito. Mas makakatipid ka din sa gasolina at mas maraming RPM ang nagagawa. Meron itong transmission type na automatic at naka 6-speed na rin ang gear shifting. Gumagawa ito ng maximum output na 180 horsepower sa kada 3,500 RPM at maximum torque na 430 Nm sa kada 2,250 hanggang sa 2,500 revolution per minute. Ang bilis nitong modelo batay na rin sa mga nakagamit ay umaabot ng 170 to 180 km per hour. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng makabagong mga safety features gaya ng anti-lock braking system, brake assist at electronic brake distributor. Mga safety features na tumutulong sa brake para suportahan ng maayos na paggamit nito. Ang ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake sa mga biglaang pagpipreno. Binibigyan ka ng sandaling pagkakataon para makaiwas sa mga mababangga mo. Sinamahan din ito ng traction control system at vehicle stability control system na magagamit mo lalo na kung sa mga off-road o malulubak na kalsada mo ito papaandarin. Dahil dito ay may babalanse ng maayos ang pagmamaneho at pagmamanage ng manubela. At itong bagong Mitsubishi Triton mga kaibigan ay hindi rin pinabayaan sa pagkakaroon ng advanced safety features na inilagay dito. Gaya na lamang ng tinatawag na bago ngayon, ang Trailer Stability Assist.
Idinisenyo ito upang kontrolin ng bawat gulong ng sasakyan para maisaayos ang bawat pag-ikot nito. Kung halimbawa na lamang may daan natin sa madudulas na klase ng kalsada, yung tipong nagwiwigil sa pag-andar ang mga gulong o nawawala na sa maayos na pagmamaneho ang driver nito. Itong bagong sistema na tinatawag na Trailer Stability Assist ay ginawa para hindi magkaroon ng aksidente sa oras na nagkaroon ng mga ganong klaseng kondisyon. Meron din itong Forward Collision Mitigation System. Itong bagong safety features din ng Mitsubishi na kung saan iniiwasan ng anumang pagkabangga, lalo na kung may mga biglang nagpipreno na sasakyan sa unahan mo. O di naman kaya ay biglang may tumatawid na mga pedestrian. Ito ay nag-a-apply ng automatic braking sa oras na magkakaroon ng ganong klaseng senaryo sa kalsada. Meron din itong Lane Change Assist System, isang safety features din na sumusuporta sa pagpapalipat-lipat ng linya sa loob ng kalsada para maiwasang makabangga o makasagi ng mga kasabayan. At bukod pa dyan, sinamahan din ito ng Auto High Beam na kusang tumataas ang headlamp nito sa oras na kinakailangan. Halimbawa na lamang napakadilim na sa daan, ay automatic ding lalakas ang ilaw nito at automatic ding maglo-low o bababa kung may mga makakasalubong kang sasakyan. Meron din itong Speed Sensing Door Lock, kusa namang naglalak ang mga pintuan nito sa oras na mabit nito ang 20 km/h na bilis. Meron itong Rear Cross Traffic Alert na susuporta naman sa pagpapaatras mo, lalo na kung nasa parkingan ka. Para nang sa ganun, kapag may biglang mga dumarating na sasakyan sa likuran mo habang ikaw ay nagpapatras, ito ay mag-a-apply din ng brake para nang sa ganun ay hindi mo maatrasan ang mga biglang sumusulpot sa likuran. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring na magagamit mo sa mga biglang pakurbada at sa mga sumisingit na sasakyan. Meron din itong Hill Start Assist Control na para naman sa mga paakyat na kalsada o mabubundok na klase ng lugar. Sinamahan din ito ng engine check warning para malaman kung nagkakaroon ng aberya o malfunction ng buong sistema ng makina nito para madala natin sa pinakamalapit na service center. At isa pa, meron din itong emergency stop signal na nagpapakita ng senyales para sa ibang mga sasakyan kung magkakaroon ng biglaang paghinto sa gitna ng kalsada. Meron din itong parking safety features gaya ng parking sensor sa front and rear bumper nito. May kasamang rear camera for better parking assistant at isang 360 camera para makita ang buong kapaligiran nitong sasakyan. Lalo na kung masisikip ang lugar ay mas maganda na ring meron nito para nakikita mo kung may masasagi kang debris o ibang mga sasakyan sa paligid. At syempre, para naman sa mga baby o bata nating kasama, sinamahan ito ng child safety lock para hindi basta-bastang mabuksan ang mga pintuan at ISO fixed child mounts para mas komportable ang kanilang pagsakay. Meron itong side impact beams na pumuprotekta sa anumang kolisyon upang hindi mapuruhan ang mga nakasakay dito sa loob. At may crash sensor na rin. May mga kasamang airbag sa passenger and driver seats na poprotekta sa anumang masiselang parte ng bahagi ng katawan natin kung magkakaroon ng matinding pagkabangga o pinsala nitong sasakyan. At kung napakarami ng safety features, nilagyan din ito ng maraming security features para hindi basta-bastang magalaw, mapagana o makarnap ng kahit na sinong magtatangka dito. Gaya na lamang ng pagkakaroon ito ng power door lock, central locking na mas nagpapalakas ng kapit ng mga pintuan nito. Kahit gamitan ng mga tools para mabuksan ay hindi uubra dito. Sinamahan din ito ng engine immobilizer system para naman hindi basta-bastang mapagana rin ang makina nito kahit gamitan pa ng traditional way o mga electrical procedure para paganahin ay hindi rin uubra dito. Meron din itong anti-theft alarm na tutunog na lamang kapag nasagi mo ito. Meron ding anti-theft device na kung saan matitrace at makikita natin kung saan man ito dadalhin ng magkakarnap dito. Itong Mitsubishi Triton mga kaibigan ay available na dito sa bansa. Kung may plano kang bilhin ng modelong ito o ipasok sa hulugan, pwede mo akong kontakin, baka matulungan kita. Para sa kabuang presyo mga kaibigan, itong nasa video natin ay nagkakahalaga ng 1,582,000 pesos. Depende sa branch na pagbibilhan nyo. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin yun,
Baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang inyong opinion sa ibaba ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at matangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pa rin ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa baba kung may mga katanungan katungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun masagutan ko rin mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!